Isang masarap po na pananghalian po ang aking pagbati po. Evangelist Bobby Culardo po, dito po sa Chiang Rai, Thailand. Bumabati po sa inyo ng masarap na pananghalian. At welcome po tayo muli dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast. Ito po ay araw-araw, Monday to Friday, 12:20 hanggang 1 or 1 matapos man, 1:20. At ito po ay araw-araw na mga pagtuturo na alam kong ito po ay makapagbibigay sa atin ng kalakasan, encouragement. At ito po ay makikita natin yung ang Panginoon ay daily po ay naglo-load po ng benefits po sa atin. Ang sabi po sa Psalm 68 verse 19, "Blessed be the Lord who daily loaded us with benefits, even the God of our salvation." Selah. So, muli po ay nagpapasalamat po ako sa lahat po ng araw-araw po na sumusubaybay dito sa ating Daily Load of Benefits broadcast. At may mga pastors, may mga iba't ibang lugar. At purihin natin ang Panginoon sa inyo pong patuloy po na pagsusubaybay dito. At patuloy po na ipanalangin niyo po itong ministry ito, mga online ministries po natin, na sana po ay nagiging pakinabang sa bawat isa po na mga patuloy na sumusubaybay. At salamat po. Hindi ko na po kayo maisa-isa personally na ma-message po, pero batid ng Panginoon ang inyong ginagawa na pagsuporta po dito sa ating ministry. At tayo po ngayon ay nagpapatuloy po dito sa ating topic na paradoxes in the Bible. At ngayong muli po itong araw na to ay babalikan natin. At kung nakakaila na tayong paradox po dito sa ating Bible, sa ating pagtuturo. Noong nakaraan, paradox number 1, to live, you must die. Paradox number 2, to gain, you must lose. Kahapon, paradox number 3, when you are weak, then you are strong. Now ngayon ay nasa paradox number 4 na po tayo, poor, yet rich. Poor, yet rich. Ang ating pong text po ay matatagpuan po natin sa 2 Corinthians chapter 6 verse number 10. Sabi na po sa Pablo, as sorrowful, yet always rejoicing. Ito po yung paradox. As poor, yet making many rich. As poor sila, yet making many rich. As having nothing, and yet possessing all things. Dagdagan pa natin dito po sa Revelation chapter 2 verse number 9, I know thy works and tribulation and poverty. Yung church po sa Smyrna po ay sila po ay mahirap. Pero sabi ng Panginoon, but thou art rich, and I know the blasphemy of them which say they are Jews and are not, but are the synagogue of Satan. Tayo po ay manalangin ngayong oras pong ito. Dakilang Diyos, salamat pong muli Panginoon sa oras pong ito. Hinihiling ko Panginoon ang inyong gabay sa amin. At ang aking dalangin, Panginoon, ay patuloy kayong kumilos sa mga pagtuturo po ng inyong salita, at ang inyong salita ang higit na maging makapangyarihan sa aming buhay. At ang aking dalangin, Panginoon, na yung bawat nakikinig po ay patuloy na pagpalain niyo po ng inyong mga salita sa oras pong ito. Purihin ka dakilang Diyos sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. So, muli po, maraming salamat po at magpatuloy po tayo. Dito po tayo sa paradox number 4 at ang ating pinaka-foundational text po ay ang 2 Corinthians chapter 6 verse number 10. Babasahin ko ulit. As sorrowful, yet always rejoicing. As poor, yet making many rich. Yan po yung ating paradox number 4. Poor, yet rich. Pumunta po tayo sa ating introduction. Alam nyo, tingnan natin, in the world's eyes, poverty means failure. Sa paningin ng mundo, yung kahirapan ito ay failure. It means lack. It means defeat. Yan yung pananaw ng mundo, kaya nga itong paradox natin, ito po yung kabaligtaran sa mindset po ng Diyos Okay? Poor tayo sa paningin ng mundo, pero tayo po ay rich sa paningin ng Diyos. Because in the world's eyes, poverty means failure, it means lack, it means defeat. But in God's perspective, poverty does not always means loss.
Sa pananaw po ng Diyos, poverty does not always means loss. And wealth does not always mean gain. Hindi po laging gain pagka pinag-uusapan ay gain, palaging pinag-uusapan natin ay material things sa mundong ito. Today, we will discover that it is possible to be poor in this world, yet rich in the eyes of God. Amen. Yan po yung ating tatalakayin ngayon na possible to be poor in this world, yet rich in the eyes of God. Let's go to my first point. The world's definition of riches versus God's. Tingnan natin yung pagkakaiba po. Kaya po ito po yung paradoxes in the Bible. Yung opposite ng mindset ng mundo sa opposite ng Diyos. Okay? Sa mindset ng Diyos. Kaya po magka-opposite Kaya paradox po siya Okay, the world's definition of riches. The world defines riches by money. Ang definition ng kayamanan ng mundo ay sa magitan ng pera. Money, possessions, gaano karami ang iyong ari-arian. Status, comfort, and luxury. Yan yung nakapaloob kapag dinidefine nila yung pagiging mayaman, pagiging sikat. But God defines riches by faith, grace, salvation, eternal life, and spiritual inheritance. Pero sa Diyos, ang kayamanan, ito po yung pananampalataya, biyaya, kaligtasan, at buhay na walang hanggan, at spiritual inheritance. A person may have little on earth and yet possess everything in heaven. Buksan po natin ang ating mga Bible sa Ephesians chapter 1 verse number 6. Ephesians chapter 1 po tayo. And verse number 6, it says in Ephesians chapter 1 and verse number 6, huwag po tayong malungkot kung wala man tayong buhay na karangyaan. Pero mga minamahal, ang sabi po sa Ephesians chapter 1 and verse number 6, to the praise of His glory, verse 3 po, verse 3 po, ang nice kong basahin po, Ephesians 1:3, blessed be the God of heaven, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, nice kong pasinin niyo po yun, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. A person may have little on earth and yet possess everything in heaven. Dumako po tayo sa point number 2. Ano ba yung sinabi ni Pablo? Paano bang sabi niya, Paul says, as poor, yet making many rich. Paul was not a wealthy man. Hindi po mayaman na tao si Apostol Pablo. Hindi katulad ng mga prosperity gospel. ng mga nagsisipaglakihan ang kanilang mga karangyaan, ang kalang buhay. Pero si Pablo po was not a wealthy man. He suffered imprisonment. Ito po yung dinanas po ni Pablo. He suffered imprisonment. He suffered hunger. He suffered persecution. He suffered hardship. Yan po yung apostol to the Gentile. Nakaranas po siya ng suffering na siya po ay makulong, magutom, makaranas ng persecution, hardship. Yet Paul says, he was making many rich. Sabi niya doon sa ating text po sa 2 Corinthians. Amen. How? Paano? Sabi niya, as poor yet making many rich. Paano? Not with money, but with the gospel. Amen. Those who lack material wealth can distribute eternal riches. Bagamat wala tayong pwedeng maibigay, minsan po nagbibigay po tayo, nagdi-distribute po tayo ng mga tracts po, distribute po tayo ng tracts. One time po kami po ay so soul winning, nagbibigay po ako ng mga tracts. Ang sabi nung isa, may nagpiloso pong tasyo na doon sa kalye po na dinaanan sa Batasan at nagsabi siya, sabi niya, mas maganda sana kung pera yung pinamimigay ninyo. Binalikan ko po siya. Sabi ko sa kanya,
alam po ninyo, masigit pa po sa kayamanan yung ipinamimigay namin dahil yan, yung tracts na yan, yung nakasulat po diyan kung paano po kayong makakatiyak ng kaligtasan. Those who lack material wealth can distribute eternal riches. Ano yung, bagamat si Paul ay hindi mayaman, pero ano yung kanyang ibinigay? Paul gave others. Kaya nga, sabi niya, yet making many rich. Ano ba yun? Ano yung pwede nating ibigay na isang malaking kayamanan? The message of salvation. Sapagkat ang kaligtasan ng kaluluwa ng tao, ang kaluluwa ng tao, hindi pwedeng, wala po siyang pwedeng ipangpalit. Kahit makamtan man niya yung kayamanan ng sanglibutang ito, and yet mapapahamak ang niyang kaluluwa. So, the most important na kayamanan na pwede po nating ipagkaloob. Kaya sabi niya, as poor, yet making many rich. Why? Dahil pwede nating ibigay, pwede nating ibahagi the message of salvation. And the riches of Christ, Ephesians chapter 3 po tayo. Ephesians chapter 3. Ang bira, yan po yung ibig sabihin ni Pablo, as poor, yet making many rich. Ephesians chapter 3. And verse number 8 po, Ephesians chapter 3, verse number 8, and to me, one less than the least of all saints, is this grace given, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Amen. And the hope of eternal life. Ito yung kayamanan na kapag ka po hindi kayang bilhin ng salapi, hindi natin makukuha sa anumang bagay sa mundong ito. Kaya sabi ni Pablo, as poor, yet making many rich. Lumakbo tayo sa point number 3. Having nothing, yet possessing all things. Amen. Ang ganda itong paradox na to eh. Having nothing, yet possessing all things. This statement summarizes the Christian life. Believers may lack property, security, and comfort. Maaring ikaw na mananampalataya ay kulang ka sa mga bagay na to. Property, security, and comfort. But, kung ikaw ay saved, okay, kung ikaw ay nakakatiyak na kang kaligtasan mo, but they possess Christ, meron kang Kristo. Meron kang Kristo. At yung Kristo na yon na nasa iyo, siya po yung lahat. Okay, meron kanta, I have rather Jesus than the riches of this world. But they possess Christ, forgiveness, amen, adoption, and eternal inheritance. Could imagine, hindi ka man mayaman sa paningin ng sanglibutang ito. Sabi ni Pablo, having nothing. Wala tayong property, security, and comfort, but we have Christ. Nakaranas tayo ng kapatawaran ng kasalanan. Tayo po ay na-adoption, nagkaroon ng adoption and eternal inheritance. Amen. Ownership is not measured by what we hold, but by whom we belong to. Amen. Ownership is not measured by what we hold. Hindi doon kung ano hawak-hawak mo, ano meron sa'yo. Kundi kanino ka na pabibilang. Sino ang ikaw ngayon ay anak ng Diyos. Okay? Ikaw ay merong eternal inheritance. If you belong to Christ, you possess all things that matter eternally. Amen. Point number 4. Magbibigay po tayo, kasama po natin illustrate itong the church in Smyrna, poor but rich. Okay, basahin po natin Revelation chapter 2, verse number 9. Revelation chapter 2, meron pong dito po sa Revelation chapter 2 na yung 7 churches. Ito po ay future po sa panahon ng Great Tribulation, but nais kong tingnan po yung isang bagay po dito sa Revelation chapter 2 and verse number 9. I know thy works and tribulation and poverty. Poverty Poor sila Pero sabi ng Panginoon, but thou art rich. Poor but rich. In Revelation 2:9, Jesus speaks to a suffering church. They were persecuted. Itong church sa Smyrna. Oppressed. And materially poor. Yan po yung kalagayan po dito ng church sa Smyrna. Yet Jesus says, but thou art rich.
Amen. Amen. Rich in, saan po? Faithfulness. Ang Church of Smyrna, yes, sila po ay mahirap pero mayaman sila sa katapatan. Aanin mo ang kayamanan ng sanglibutang ito kung hindi naman tayo nagiging tapat sa ating Panginoon. Rich in endurance. Mayaman sila sa katapatan, endurance, testimony. Amen. Eternal reward. Heaven's evaluation is the opposite of earth's evaluation. Kaya hindi pwedeng hindi pwede talagang maunawaan ng mga unsaved itong mga paradox na to na ating tinatalakay. Dahil kailan naging mayaman ang mahirap? Hindi nila kayang i-comprehend to. Itong paradox number 4, poor yet rich. Sapagkat iba yung evaluation paano ine-evaluate sa God's perspective yung kayamanan ng isang tao. Let's go to point number 5. Why God allows poverty among His people? Bakit minsan kini-question ng mundo kung talagang kayo ay naniniwala sa Diyos, kung kayo nag-church kayo, pero bakit merong kahirapan? Bakit merong ganon? This is important to clarify. God does not glorify poverty itself, ha? Hindi po gino-glorify yung poverty itself. But God, what's this po? Tingnan po niyo. God uses lack to teach dependence. Ipinapahintulot at ginagamit ng Diyos yung kakulangan para turuan tayo na magdepende sa Diyos, magtiwala sa Diyos. Alam niyo mga kapatid, ito yung mga kadahilanan bakit pinapahintulot ng Diyos yung kahirapan kahit na tayo po ay mga saved na, mga mananampalataya. Because poverty reminds us that God is our provider. Sa gitna ng kahirapan, lahat po tayo, somehow sa buhay po natin, nakaranas po tayo ng kakulangan, nakaranas po tayo sa ministry po, nung nagsisimula kami sa gawain doon sa Nueva Ecija, talagang ang daming kulang. Kahit na may mga Bible studies, nilalakad ko na lang dahil wala akong pangbayad sa tricycle. Pero ito po'y nagpapaalala sa atin yung poverty, yung kakulangan, yung kahirapan na merong Diyos na nagpo-provide. Amen. Poverty keeps us from trusting in riches. 1 Timothy chapter 6, verse 17. 1 Timothy chapter 6 and verse number 17. Ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 and verse number 17, makikita natin yung charge ng ni Pablo. Sabi niya diyan sa verse 17, charge them. Sabi ni Pablo kay Timothy, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God who giveth us richly in all things to enjoy. Poverty keep us from trusting in riches. Alam niyo mga minamahal, ang problema ng mga mayayaman. Naalala ko noon, doon sa Batasan, meron kaming dinalaw na isang mayaman talaga po siya. Siya po'y contractor po sa pag nagtatayo ng building, siya po yung nagkokontrata po sa electrical po. Sa mga wiring po nung mula first floor hanggang sa kung gaano kataas yung building, napakayaman itong taong to. Pero nung binuksan ko sa kanya ang Biblia, ayaw niya. Nagalit po siya. Iniisip nila, yung kayamanan na yon ay, yun na lahat, nandoon na, yun ang Diyos. Pero sabi ng Bible, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches. Bakit? Bakit hindi tayo magtiwala dito? Bakit hindi tayo dapat magtiwala? Ang term ng Bible, uncertain. Kasi, anytime pwedeng mawala yan. Hindi ka sigurado dyan sa kayamanan ng mundong ito. Uncertain, hindi pwedeng mayaman ka ngayon, bukas mahirap ka. That's why poverty keep us from trusting in riches. Poverty sharpens eternal perspective. Matthew chapter 6 verse 20. Matthew chapter 6 and verse number 20. Sabi po sa Matthew chapter 6 and verse number 20. May binabanggit po ang ating Panginoon
patungkol sa kayamanan sa mundong ito. Ang sabi sa verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven." Poverty serpents eternal perspective. Bakit po? "Where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal." Merong kayamanan na pwede mong in eternal perspective na hindi mananakaw, hindi makukurap, hindi mawawala. Poverty displays the sufficiency of God's grace. Sa gitna ng kakulangan, sa gitna ng pangangailangan, sa gitna ng kahirapan, ako po'y naniniwala na sufficient po yung biyaya ng Diyos sa bawat sirkumstansya ng ating buhay. What the world calls lack, God uses as spiritual wealth. Maaring may kulang tayo sa mga bagay, sa material, sa mundong ito. Pero alam nyo, ginagamit ng Diyos yung spiritual na kayamanan para ito po ang patuloy na magbigay sa atin ng motivation na mabuhay ng merong katapatan at nagpapasalamat sa Diyos. Ang sabi sa James chapter 2 verse number 5, "Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, and yet rich in faith?" Amen! Maganda, ulitin ko po ito. "Hearken, my beloved brethren, hath not God chosen the poor of this world, rich in faith, and heirs of the kingdom, which He hath promised to them that love Him?" Alam niyo mga kapatid, pinipili at ginagamit ng Diyos yung mga Kristiyano na yes, mahirap, pero mayaman sa pananampalataya. Amen! Alam mo, point number 6 po tayo. True riches can never be lost. Yung tunay na kayamanan, hindi po ito mawawala eh. Earthly riches can be stolen. Diyan po sa Matthew chapter 6. Ulitin natin. Matthew chapter 6 verse 20. Ulitin ko po. Babasahin po natin ulit. "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through nor steal." Kasi yung earthly riches, pwede pong mawala eh. Pwede pong nakawin. Okay? Can be destroyed. Ha? Yung merong mayaman, ha? Naalala ko noon, nasunog yung bahay niya. Hindi po permanent yung kayamanan sa mundong ito. Can be lost. Pwedeng mayaman ka ngayon, sa susunod na mga araw, sa susunod na mga taon, mahirap ka. And taking, ito po yung earthly riches ng mundong ito. Can be stolen, destroyed, lost, taken, but spiritual riches, ano yung kaibahan nitong spiritual riches? Cannot be stolen, cannot fade, cannot be destroyed. Jesus said, "Lay up for yourselves treasures in heaven." Bakit? Bakit ang dapat maging mindset po natin ay ang mag-ipon tayo ng kayamanan sa kalangitan, sapagkat hindi po ito mawawala, hindi ito mananakaw, hindi ito magpe-fade, hindi ito madi-destroyed. Amen. The only secure riches are the ones you cannot see. Opo, totoo po yan. Tingnan po natin sa illustration. Imagine natin may dalawang tao, dalawang lalaki. One has great wealth but no peace. Yung isa, mayaman siya, sikat, maraming ari-arian, pero wala siyang kapayapaan. Alam niyo ba mga kapatid, talagang ito po, talagang totoo po ito. Hindi po panatag yung isang unsaved na sobrang yaman. Wala po siyang kapayapaan. The other has little money, but has Christ. Amen. One lives in luxury, but lives in fear. Kaya nga, yung mga mayaman, kailangan nila ng bodyguard eh. Kailangan nilang ipaayos yung sasakyan nila kahit na pasabugan ng sasakyan eh, ng anumang mga sandata, hindi tatablan. Ha? Why? Nabubuhay sila sa takot. The others lives in simplicity, but rest in hope. Amen. Which one is truly rich? Sino sa dalawa talaga ang tunay na mayaman? Yung mayaman na
dito sa mundong ito pero walang peace, nabubuhay ng may takot. Yung isa na hindi po siya mayaman pero meron siyang Kristo at merong kapayapaan. Amen. Merong assurance. Amen. Which one is truly rich? God's answer may surprise us. Amen. Let's go to practical application po. Point number 7 po. Tanungin mo yung sarili mo, kapatid. Where do I find my security? Do I measure blessing by possessions or by Christ? Paano natin mini-measure yung pagpapala? By earthly possessions or by Christ? Am I content with God's provision? Tayo po ba ay satisfied sa provision ng Diyos? Let's turn to Hebrews chapter 13. Buksan po natin mga Bible. Ano yung tinuturo ng Bible po sa atin, mga minamahal? Hebrews chapter 13 and verse number 5. Sabi sa Hebrews chapter 13, verse number 5, let your conversation be without covetousness and be content with such things as ye have. For he hath said, I will never leave thee nor forsake thee. Am I content with God's provision? Am I using what I have to make others rich spiritually? Ginagamit ba natin yung time natin? Ginagamit ba natin yung buhay natin? Ginagamit ba natin yung ating buhay para sa gawain ng Panginoon upang ibahagi yung kayamanan ng Panginoon ng kaligtasan? Am I using what I have to make others rich spiritually? Remember, you may be poor in the world's eyes, but rich in God's kingdom. Amen. Let's go to the conclusion po nitong ating paradox number 4. Poor yet rich. As we close, remember this powerful paradox. To be poor in the world does not mean to be poor in God. Amen. Paul had little yet possessed everything. The Smyrna church had nothing yet was rich. Si Paul, kukunti lang, yet possessed everything. The Smyrna church had nothing, yet was rich. True wealth is not found in bank accounts, but in relationship with Christ. Amen. If you have Jesus, you are rich beyond measure. Amen. Ang sabi, balikan natin Ephesians chapter 1, verse number 3. Alam nyo, ang sarap ulit-uliting basahin po ito Ephesians 1:3. Okay? Ang sabi diyan, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Amen. Amen. So, let us live not for temporary riches, but for eternal wealth. Because in God's perspective po, the poor are rich, and the rich without Christ are poor. Ito po yung paradox eh. The poor are rich, and the rich without Christ are poor. I hope po na pinagpala tayo ng ating mensahe po ngayong oras pong ito, dito sa ating paradox number 4, poor yet rich. Maraming salamat po mga minamahal sa inyong patuloy. At bukas po ay ipagpapatuloy po natin at tungayan po natin yung paradox number 5 kung ano po yung mensahe po bukas. At bago po tayo magwakas po mga minamahal ay magpapatugtog po tayo ng isang napakagandang awitin para po sa ating pagtatapos po ngayong oras pong ito. Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. While the world looks upon me as I struggle along, they say I've got nothing, but they are so wrong. In my heart I'm rejoicing, how I wish they could see. Thank you, Lord, for your blessings on me.
sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. I know I'm not wealthy. These clothes, they're not new. I don't have much money, but Lord, I have you. And that's all that matters, though the world may not see. Thank you, Lord, for your blessings on me. There's a roof up above me, and a good place to sleep. There's food on my table and shoes on my feet. You gave me your love, Lord, and a fine family. Thank you, Lord, for your blessings on me. Thank you, Lord, for your blessings on me. Maraming salamat po. God bless you all.